Hindi bababa sa 14 na dredging vessel na may tripulanteng mga Chinese ang nakitang nag-ooperate sa baybayin ng ilang bayan sa Zambales mula noong nakaraang linggo, na nagdulot ng alarma sa mga residente dito. Nagsimula ang dredging activities noong Oktubre noong nakaraang taon. 2 o 3 barko lang noon, pero pagdating ng Enero naging full blast ang operasyon, 24/7, hanggang ngayon. May mga araw na parang 20 vessels, sabi ng ilang residente. Batay sa Administrative Order No. 13 ng Department of Environment and Natural Resources, ang dredging project ay bahagi ng river restoration para i-rehabilitate ang heavily salted channels ng Bucao River sa bayan ng Botolan, ang Maloma River sa bayan ng San Felipe, at Santo Tomas River na tumatawid sa bayan ng San Marcelino, San Narciso at San Felipe sa lalawigan ng Zambales para maiwasan ang pagbabaha. Ang buhangin na nakukuha mula sa lugar ay dadalhin sa reclamation area sa Pasay City at paliparan sa Bulacan, ayon kay San Felipe Mayor Reinhard Jeresano. Anya, ang mga komunidad na pinaka-naapektuhan ng dredging activities sa isinasagawa ng kumpanyang China Harbor Engineering Company ay ang Sitio Tektek sa Barangay Sindol at Sitio Laog sa Barangay Maloma, bayan ng San Felipe. Ang naturang company ay pangalawang pinakamalaking dredging company sa buong mundo na nagsasagawa ng mga proyekto sa Asia, kabilang ang Pilipinas. Ito ay nakikibahagi sa ilang proyektong pang-infrastruktura sa bansa, kabilang ang proyekto sa pagpapaunlad ng reclamation ng Manila Bay. Sinabi ni Mayor Jeresano na ang bayan ay dumaranas ng patuloy na pagbaha. Dahil ang mga pangunahing ilog nito, lalo na ang Santo Tomas, na nanatiling masikip dahil sa buhangin at lahan na naipon pagkatapos ng pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Ang tanging solusyon para malayang makadaloy ang tubig ay ang pag-dredge sa bukana ng ilog, dagdag ng punong bayan. Anya, ang pinakamalalang pag-apaw ng tubig ay kapag tag-ulan na nakakapinsala sa mga pananim. Ngunit sinabi ng ilang mga residente sa coastal village na walang malawakang pagbaha sa lugar. Anila, maaring hindi epektibong solusyon ang dredging, partikular na kung nakatutok sa dagat kaysa ilog. Sabi ng ilang residente na nakakaisturbo ang proyektong ito, lalo na sa matatanda na nahihirapang matulog dahil sa ingay ng mga barko. Ang ilang mga residenteng lubos na umaasa sa pangingisda o turismo, sa kabilang banda, ay nababahala tungkol sa epekto ng pagdedredging sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ang pangingisda, paglangoy, at pamamangka, ay ipinagbabawal na ngayon. Dati sa pangingisda ng mga taga roon, ay nakakahuli sila sapat para sa kanilang pagkain, at pambinta na siyang pinagkukunang kabuhayan ng mga residente doon. Pero ngayong wala nang mahuhuli, naghahanap na lang sila ng ibang kabuhayan. Isa pang issue ang pagbaba ng turismo sa lugar. Noon maraming bisita sa mga resort tuwing Biyernes, dahil sa ganda ng dalampasigan. Ngunit ngayon ay wala na dahil ipinagbabawal ang paglangoy at ang mga bisita ay naistorbo rin sa ingay mula sa mga barko. Magulo paggabi, maingay. Lahat po kami, lahat buong San Felipe naririnig. Ang impact nito is yung unang observation ng mga mangingisda. Of course, walang isda. Malangis, maputik yung dagat. Ang fishing ground ng mga mangingisda. And they're not allowed to do fishing. And then, so wala silang kabuhayan. Gutom sila. And also, at the same time, yung coastal erosion. Ayon kay Mayor Jeresano, ipinagbabawal ang pangingisda, paglangoy, at pamamangka sa 100 metrong dredging zone sa bukana ng ilog para sa kaligtasan ng mga residente at bisita. Ang baybayin natin ay hindi bababa sa 7 kilometro ang haba. Kaya naman tungkol sa pangingisda, masyadong malaki ang dagat para mangisda sila. Imagine yung maliit na bangka, katabi ng malaking sasakyang dagat, sobrang delikado noon, dagdag nito. Alam naman po natin itong river restoration, may buwis na ibabayad ang private companies dyan na makikinabang ang lalawigan ng Zambales. Sa pagtugon sa mga nakikitang epekto ng dredging activities sa turismo, sinabi ni Jeresano na dapat ay walang mga resort doon sa isang banda, dahil ito ay isang accretion area. Nasisira ang dagat, may soil erosion at lumalalim ang dagat, kaya ayaw ng mga tao sa dredging, at hindi rin sila binabaha doon, giit ng mga residente.
Ngunit may isa pang reklamo ang mga residente sa Sitio Tectec, Barangay Sindol, mga plastik na bote, upos ng sigarilyo, mga kahon ng gatas, at iba pang basurang nagkakalat sa dalampasigan, mula umano sa mga tripulante ng China, na sakay ng mga dredging ship. Hindi agad makumpirma ni Jeresano kung may mga kinakailangang working permit ang Chinese crew. Ayon sa Philippine Coast Guard sa Zambales, sinusubaybayan ng PCG at Interagency Committee ang mga sasakyang pandagat. Tinitingnan nila ngayon ang issue, ngunit idinagdag na ito ay isang bagay para sa Bureau of Immigration. Sa kabilang banda naman, tila ba dinedpensahan ng gobernur ng Zambales ang legality ng operasyon ng dredging company. For the record, everything is documented. Kung yung pagka-illegal, it will be up to the court to determine that, but everything is documented. Binisita rin ni Senator Jinggoy Estrada ang lugar at inalam ang sitwasyon. Parehong may punto. Siyempre, ang sa akin kasi, apektado yung, nababahala ko kasi apektado itong mga kababayan natin. Ito lang yung hanap buhay nila eh. Kasi pag patuloy sila mag-dredge dito, wala na sila mapapagkunan ng hanap buhay. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.